Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nagpatawag ng situation briefing si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para talakayin ang mga hakbang ng gobyerno sa epekto ng habagat. Ayon sa Malacanang, may ilang direktiba na si Pangulong Marcos sa ilang miyembro ng gabinete. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ipinag-utos din ng Pangulo na agad na tiyaking naabot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Isa-isang tinalakay sa isinagawang situational briefing kanina ang mga komunidad na nalubog sa baha at landslide bunsod ng malalakas na ulan dulot ng habagat. Sa naturang briefing na dinaluhan ni na Executive Secretary Ralph Recto, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at iba pang cabinet members, mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DSWD na tiyaking maaabot ng tulong ang lahat ng mga naapektuhan ng pagbaha dahil sa epekto ng habagat. Nais rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang mga residenteng nakabalik na sa kani-kanilang tahanan mula sa evacuation centers. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, aabot sa 16,135 families ang nasa mga evacuation center. 11,363 naman ang nasa kani-kanilang mga tahanan. 54,370 family food packs at higit 2,000 ready-to-eat food packs ang naipamahagi na ng ahensya. Bukod pa sa halos 1 milyong pisong naibigay na financial aid, tiniyak ng DSWD na sapat ang kanilang nakaimbak na supplies para itulong sa mga nangangailangan. Ayon sa kalihim, 4.9 million ang naka-standby na family food packs at higit 245,000 ng non-food items. So we're ready. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. If you can check last year, hindi ganyan kalaki yan. We keep on growing it. Alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Ayon naman kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, inatasan siya ng Pangulo na ituloy ang mga proyektong kontrabaha, kabilang na ang malawakang paglilinis ng mga daluyan ng tubig at matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga pumping station lalo na sa Metro Manila. So tuloy-tuloy po tayo, yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA, pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para palabas sa mga waterways natin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy ang pagbabantay ng pambansang pulisya sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa tala ng Philippine National Police o PNP, mayroon ng 15 individual na kumpirmadong nasawi bunsod ng sama ng panahon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Titignan po natin kung kinakailangan na titignan po ng leadership ng Philippine National Police, especially ng Directorate for Operations, kung kailangan po natin itaas ang alert level. Sa ngayon po, walang nakikitang pangangailangan ng Philippine National Police para itaas po ang ating alert level. Wala pang nakikitang pangangailangan ng Philippine National Police para magtaas ng alerto sa gitna ng nararanasang malakas na mga pag-ulan. Gayunman, mahigpit na nakamonitor ang mga tauhan ng pambansang pulisya sa iba't ibang rehiyon sa bansa upang agad makaresponde kung kinakailangan. Base sa tala ng PNP, umabot na sa 34 ang casualties ng habagat. 15 rito ang nasawi, 13 naman ang nasugatan at 6 ang naitalang nawawala. Umabot naman sa 50 individual ang nailigtas.
Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Allen Reyco, sa mga nasawi, 2 ang mula sa Region 1 kung saan isa ang nalunod at isa ang nakuryente. 7 ang mula sa Region 4A kung saan 3 ang namatay dahil sa landslide at pagguho ng bato. 2 ang nalunod, isa ang nakuryente at isa din ang nabagsakan ng puno. 6 naman ang naitalang namatay sa Cordillera dahil sa landslide. Isang pulis din ang nasawi dahil sa pagliligtas ng 2 bantay dagat na muntik nang malunod sa Negros Island region. Sinabi ni Colonel Co, matapos iligtas ni Police Master Sergeant Fernando Marfa ang 2 bantay dagat, tinangay ito ng malakas na agos ng tubig at huli na ng natagpuan. He was actually performing yung official duties, the patrol, at nakita niya nga na nasa danger yung kanyang 2 kasamahan, kaya po tinrinay niyang save. Unfortunately nga, while the 2 were saved or naging ligtas, ay yung ating pulis po ang nasawi. Bagamat hindi nagtaas ng alerto ang PNP, nasa 3,000 pulis ani ang nakadeploy. Halos 1,000 ang nakabantay sa mga evacuation centers kung saan nasa 300 ang mga tauhan ng Women's and Children Protection Center. Nasa mahigit sa 200 naman ang naglilinis ng mga kalsada dahil sa mga natumbang puno. Mahigit sa 150 naman ang nakadeploy bilang search, rescue, and retrieval personnel. Kulang 2,000 naman ang nakabantay sa mga vital installation ng bansa. Mayroon ding 11,000 standby force na maaaring i-deploy kung kinakailangan. We have deployed more than 3,300 PNP personnel specifically for this habagat lamang to address yung mga pangangailangan dito sa habagat, more specifically sa ating pong search and rescue operations. So pagtulong po sa relief operations, kasama po natin ang iba-ibang ahensya, clearing operations again with other agencies, and yung pong mga sa pag-evacuation. If need be, yung force evacuation po dun sa mga areas na talagang hit by ito pong habagat natin. Nanawagan ang Philippine National Police sa publiko na sumunod sa panawagang evacuation ng mga lokal na pamahalaan para makaiwas sa disgrasya. Sa ating mga kababayan ay mag-stay na lang po sa bahay, at yung po namang winarningan na wag na po tayo sanang matigas na yung sinabihan na wag nang umabot na force evacuation pa, para po sumunod na po tayo kagad dun sa rekomendasyon ng especially ng LGUs na pumunta na. At sabi nga nila, yung gamit ay napapalitan, yung buhay ay isa lamang. So mas unahin po natin siguro i-safety ang ating mga sarili. Tiniyak din ng PNP ang mahigpit na pagbabantay sa mga establishmento at residential areas na walang tao. Sa katunayan, wala pa silang naitatalang looting hanggang sa kasalukuyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Prioridad pa rin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang flood control projects sa bansa. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, may nakalaang pondo na para sa implementasyon ng mga master plan para rito sa susunod na taon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number 1 priority. Kabi-kabilang baha ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa halos walang tigil na pag-ulan dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, bagamat marami na silang natapos na proyekto kontra baha, kulang pa rin ito upang tuluyang masolusyonan ang problema. So mabigat talaga, nag-iiba na talaga yung klima, but at the same time, marami tayong kailangan ayusin ng mga flood mitigation infrastructure na hindi maayos ang pagkagawa at hindi tama ang pagkagawa. So lahat na yan kasama na yan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, marami pa silang nakalinyang flood mitigation and control projects. Katunayan, pinaglaanan na nila ito ng pondo sa 2027 budget upang agad na masimulan.
Isa sa prioridad ng ahensya ay ang master plan ng flood control projects sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Lugar. So tuloy-tuloy lang tayo, and ngayon napapasok na ang 2027 budget na isusumite. Magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects sa 2027 budget, at nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira, no, nitong mga nakaraang taon, no? So and kasama na rin dyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, and Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas. Kaugnay nito, inihayag ni Secretary Dizon na may nakalaan ng mga proyekto partikular na sa mga lugar na madaling bahain gaya na lamang sa Taft Avenue at dito sa Espanya, Maynila. Aniyang may pondo na para sa drainage rehabilitation sa nasabing mga lugar, kaya umaasa siyang sa susunod na tag-ulan ay makakakita na ng pagbabago rito. For next year, nag-submit kami ng proposal for I think a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Sa Espanya naman, meron tayong gagawing tapat na cross drain starting September, October this year. Nakakuha tayo ng pondo for savings na matagal na rin kailangan sa Espanya, pero meron din tayong pinropose for 2027. So hopefully, by the next rainy season, makakita tayo ng further improvements lalo na sa Taft at sa Espanya. Dagdag ni Secretary Dizon, tuloy-tuloy ang flood interventions ng DPWH sa mga lugar na tinamaan ng bagyo mula northern hanggang southern Luzon, kabilang ang Metro Manila at Cavite. Tinitiyak rin ng ahensya na gumagana ang mga pumping station at kung mayroon man aniyang mga hindi gumagana o pumapalya, ay naglalagay agad sila ng mobile pumps. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinayak ng Kamara na gagawing maigting ang pagsusuri sa alokasyong pondo para sa mga proyektong kontrabaha sa taong 2027. Sa gitna ito ng napipintong turnover na executive branch sa House of Representatives ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kailangan ito bantayan, but it does not mean to say na ihihinto natin. Kasi mas malaking dagok ito. Madodouble whammy. No? Nagkaroon na nga ng problema sa flood control before. Kung ihinto mo ng tuluyan yung programang yan, paano naman yung good projects? Paano naman yung mga communities that we need to protect? Sa gitna ng mga pagbahang naranasan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga probinsya bunsod ng mga nagdaang bagyo at pinaigting na habagat, nagbigay ng katiyakan ng Kamara sa gagawing pagrepaso sa alokasyon ng pondo para sa flood control projects sa susunod na taon. Asahan na rin ang matinding diskusyon sa Kamara, kaugnay nito ayon sa ilang miyembro ng House leadership. Sa gitna ito ng napipintong pagsumite ng 2027 National Expenditure Program ng Executive Branch sa House of Representatives. Pero syempre ang budget po pagdedebatihan at kaya nga po nandyan po yung mga representatives, nandyan po yung mga galing po sa local, mas alam po nila kung ano yung nangyayari kasi may proseso po yan mula barangay, city, probinsya hanggang sa national po. Dinaanan po ng proseso yan. Pag hindi po kompleto yung validation, saka wala po yung coordinates, hindi po talaga papasayan at magkakaroon po ng additional funding kumbaga or funding kasi dumaan po siya sa matinding vetting. Definitely, no, magkakaroon yan ng parameters. So ando dun naman yung justification. Of course, we leave it to the leadership of the House and the leadership of the Committee on Appropriations. Giit pa ng mga ito sa pamamagitan ng vetting at istriktong requirements ang mga lugar na mataas ang banta sa mga pagbaha at pagguho ng lupa ang paglalaanan ng alokasyon para sa flood control projects. Dagdag pa ng mga ito, may ginawa na rin koordinasyon ng Department of Budget and Management, Department of Public Works and Highways at mga lokal na pamahalaan kaugnay nito. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Thyssen, sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, magkakaroon na ng flood management and flood mitigation projects. Nasa 7.2 trillion pesos ang panukalang pondo para sa 2027 ng PBBM administration.
Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lubog sa tubig baha ang ilang bahay sa ilang lugar sa Bagong Silangan sa Quezon City. Gayunman, tiniyak ng lokal na pamahalaan na naka-activate ang lahat ng kanilang unit habang hindi pa bumubuti ang lagay ng panahon. Ito ang balita ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano na ang sitwasyon dyan sa G. Araneta Avenue? Dubog pa ba sa baha? Monica, dito sa G. Araneta Avenue, isa sa mga pangunahing daan dito sa Quezon City at kadalasang nakakaranas ng matinding pagbaha. Sa ngayon, nakakaranas tayo ng muling pag-ampon. Ngunit ngayon, wala na yung mataas na tubig, wala na rin mga inaanod na mga basura dahil maaga pa lamang kaninang umaga ay nagsagawa na ng paglilinis ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ngunit kung dito halos wala ng bakas ng mataas na tubig, mayroon pa rin ilang mga barangay sa Quezon City ang nananatiling lubog, partikular na sa barangay Bagong Silangan dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog at creek. Dahil yan sa walang humpay na pag-ulan itong mga nakakaraan punsod ng habagat. Hanggang kaninang tanghali, hindi pa rin makabalik sa kani-kaniyang bahay ang ilang mga residente sa Tumana Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City dahil sa taas ng tubig mula sa umapaw na katabing ilog. Ayon kay Japet, lubog ang unang palapag ng mga bahay sa lugar kung kaya't kinailangang i-rescue ang mga nakatira dito gamit ang bangka. Kwento nito, naghihintay muna sila ng advice mula sa pamunuan ng barangay kung kailan ligtas na makabalik sa kanilang mga tahanan. Halos siguro hanggang gadibdib na. Pag mga ganitong tangkad ko, kasi ako 5'4" lang ako, mga hanggang dibdib na. Kagahapon ng tanghali po, nakikita niyo po itong mga ano na to, hanggang dito po siya kagahapon. Alas 12 ng tanghali, mag 1 to 2 ganyan. Hupa na po to. Kagabi, wala na po talaga to, hupa na po to. Mga alas 3 madaling araw, wala na pong tubig dyan. Ngayon lang ho to, bumalik ulit. Si Tatay William naman na taga-Tagumpay Extension na katabing kalye ng Tumana, kahapon pa nananatili sa evacuation center dahil sa pagtaas ng tubig. Mas malapit kasi ang kanilang bahay sa umapaw na creek. Walang tao doon kasi nandito lahat sa evacuation. Kasi ano nga lang ba, yung second floor namin halos pantay ng tubig. Gano'ng kataas po yun sa metro tingin nyo? Mga nasa 11 feet. Lagpas tao? Oh, lagpas tao pa. Nung pong lumigas kayo, lagpas tao na? Nasa bawiwang namin. Kailan po yan? Kahapon. Kahapon po ba ng gabi? Oh. Ang ilang mga magkakapit-bahay na kasalukuyang nananatili sa New Evacuation Center sa Bagong Silangan, bumibisi-bisita sa kanilang bahay at nagbabaka sakaling may maiisalba mula sa mga nalubog na gamit bahay. Samantala, habang hindi pa tuluyang bumababa ang tubig at hindi ligtas na makauwi, inaasikaso naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga inilikas na residente, maging ang kanilang mga alagang hayop. Binibigyan ang mga ito ng makakain, libreng gamot, kani-kaniyang tents at iba pang basic necessities. Ngayon, meron pang nadadagdag dahil natatakot sila eh. Baka biglang umangat yung tubig. So far naman, awa ng Diyos, maganda ang ano rito. Wala naman tayong resulta na wala naman namatay or something nagkasakit pa. Dahil kami, naalagaan namin yung may doktor tayo dito. Andyan sila araw-araw. Namimigay kami ng prophylaxis, doxycycline para yung mga may mga sugat at mga lumusong. Pagdating naman sa mga lugar na mabilis humupa ang baha, agad na nililinis ng lokal na pamahalaan ang mga naiiwang basura. Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, activated ang bawat team para sa kani-kaniyang operasyon. Kasi pagka ganitong tag-ulan, activated kaming lahat kasama ang engineering department. So as soon as ang isang flooded area ay magbaha, tapos mag-subside yan, automatic declogging agad yan with the engineering department plus the barangay. Very automatic yon. Sa pangunahing kalsada gaya ng G. Araneta Avenue, maaga pa lamang ay nagsagawa na ng clean-up operation ang Department of Sanitation and Clean-up Works ng Quezon City.
Ayon sa QC-LGU, mas mabilis ang naisagawang paglilinis dahil sa regular na clean-up sa mga daluyan ng tubig at pangunahing kalsada. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa mga barangay para mabantayan ang mga lugar at maagapang mapigilan ang illegal dumping. Pati sa paglilipat sa street dwellers mula sa mga danger zones patungo sa mas maayos at mas ligtas na tirahan. Habang activated din ang mga rescue unit at iba pang volunteer groups upang iwasan ang mga posibleng aksidente, lalo na ngayong masama ang panahon. Actually, kahapon pa kami activated. Bali, we have 167 personnel na total na nasa 4 na staging areas ng buong Quezon City. That is as of 11:08 yesterday, which is in District 1, District 4, District 5, and then sa Emergency Operations Center sa City Hall. Tapos maraming mga partner agencies and other departments ng Quezon City government. Monica, tuloy-tuloy ang pag-accommodate kada barangay dito sa Quezon City sa mga apektadong residente, lalong-lalo na doon sa mga nakatira sa low-lying areas hanggat hindi humupupa yung tubig baha sa kanilang mga lugar. Para rin sa mas mabilis na identification sa mga evacuees, mayroong mga QR code kada pamilya para mas mabilis na ma-identify o kaya ay mas maorganisa kung sino ba yung mga tutulungan upang mabilis ding malaman sino ba dito ang mga PWD, sino ba dito ang mga senior citizen. Sa pinakahuling tala ng Quezon City Government, hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, 6,143 na individual na dito sa Quezon City ang nasa evacuation center. Katumbas yan ng 1,705 na mga pamilya. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Dalawang motorcycle taxi rider ang sumemplang sa Pasig City na hindi makaiwas sa butas na kalsada. 3 ang sukatan sa insidente na agad nirespondihan ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue responder Lizelle Nael. Pabalik na sa base ang team ng UNTV News and Rescue nang madaanan ng magkasunod na aksidente sa Pasig City. Ayun nga, dumating kami sa scene na inabutan namin may 2 motor na nakatumba. Itinawag ko agad sa Pasig C3 para makahingi ng tulong. Ayon sa motorcycle taxi rider na isa sa mga naging biktima, binabaybay nila ang kahabaan ng Ortigas Extension sa Barangay Rosario ng Pasig nang sumemplang sila sa isang malalim na butas sa kalsada na hindi na napansin. Nagulat ako, may lubak yung daan, yung lalim. Nag-disgrasya kami. Sa likod ko, pagtayo ko, may natumba rin, nakala ko, nalubak. Nilagan lang pala kami para hindi kami tamaan. Sinundan naman ito ng isa pang motorsiklo na minamaneho ng isang 35 anyos sa rider at pasaherong babae na edad 40 anyos. Ayon sa driver ng motorsiklo, sinubukan nilang iwasan ang pangyayari na nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa manibela at sila ay natumba na rin. And then tinreat namin yung mga nakita naming injury which is maraming multiple abrasions. Nagtamo ang mga nasabing biktima ng mga gasgas sa kanilang katawan, habang ang isang rider naman ay nagtamo ng laceration o hiwa sa taas na bahagi ng kanyang katawan. Agad namang inassess ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima at nilapatan ng paunang lunas sa pamamagitan ng pagkontrol sa pagdurugo at paglagay ng gasa sa mga sugat ng mga pasyente. Nakipagtulungan ang team sa Pasig C3 Rescue Unit para maihatid ang mga pasyente sa mga kani-kanilang napiling pagamutan, habang ang isa naman sa kanila ay tumanggi nang magpadala pa sa ospital. Humingi naman ng tulong sa UNTV News and Rescue ang asawa ng pasyente na naoperahan dahil sa ovarian cyst. Sinundo ng team ang 35 anyos sa pasyente sa Labo District Hospital sa Camarines Norte makalipas ang isang major operation. Wala po kaming
pang-arkila ng sasakyan kaya humingi kami ng tulong sa UNTV para mas mabilis. Ayon sa pasyente, na-diagnose siya na may dermoid cyst noong nakaraang taon nang makita sa ultrasound result. 1 year ago po, nagpa-check up ako, na-detect nung buntis ako. Tapos, di naman siya tinanggal. Nagkaroon po ako na yung baby ko na laglag. Doon ko na-detect na meron nga na bukol sa matres. Tapos, ngayon lang po ako nakapa-opera. Nitong nakaraang linggo ay nakaramdam ito ng pananakit ng tiyan kaya muling nagpa-check up at nagpa-schedule na magpa-opera. Ang pasyente ay isang nurse vaccinator sa pribadong Animal Bite Center. Pansamantala muna siyang nag-leave sa trabaho habang nagpapagaling. Habang nasa biyahe, binantayan ng team ang vital signs ng pasyente hanggang sa ligtas itong maihatid sa kanilang tahanan sa Daet, Camarines Norte. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdulot ng abala sa maraming motorista ang pagbaha sa MacArthur Highway, partikular sa Dalandan sa Valenzuela City. Ang ilang sasakyan tumirik na sa gitna ng kalsada nang subukang tawirin ang kabilang bahagi ng kalsada. Ito ang balita ni Dante Amento. Maliit tong motor ko, yung dati ko motor kaya, pero ito hindi ko sasapalaran to. Hirap tumawid ang mga motorista at traffic. Yan ang resulta ng hindi agad paghupa ng tubig baha sa kahabaan ng MacArthur Highway, partikular sa bahagi ng Dalandanan, Valenzuela City. Dahil ito sa pabugso-bugsong ulan dulot ng masamang panahon, maraming sasakyan tulad ng motorsiklo, jeep at kotse ang inabutan kanina ng UNTV News na tumirik sa gitna ng kalsada matapos subukan ng driver na lumusong sa baha. Ang ilang pasahero napilitan ng bumaba dahil hindi makatawid ang kanilang sinakyan. Ang ibang motorista naman matiyagang naghintay na humupa ang tubig baha upang makatawid. Ito na rin ang dahilan ng trapiko sa magkabilang lane ng kalsada. Tutuloy ka? Tutuloy, dahan-dahan lang. Kasi mataas yung mataas yung tubig. Taas nga eh. Paano kung masiraan ka? Paano yan? Hindi naman siguro. Mayroon din namang driver ang sa halip na tumawid ay bumalik sa pinanggalingan kaysa naman masira anila ang kanilang sasakyan. Tutuloy pa ba kayo? Hindi na po kasi malalim yung baha. Baka tumirik yung motor ko. Saan ba kayo papunta, ma'am? Sa Bulacan po. Hindi na, sir. Kasi baka mas malaki pa yung gastos ko. Bakit, sir? Mababa kasi yung motor ko, sir. Magandang araw mga kasangbahay, nandito tayo sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Dalandanan, Valenzuela. Makikita niyo po sa likod ko, malalim pa rin yung tubig baha kaya hirap po yung ating mga kababayang mga motorista, lalo na yung mga light vehicle na tumawid dito. Sa katunayan nga, marami kaninang tumirik na mga sasakyan, hindi lamang motorsiklo, pati na yung jeep at mga kotse dahil nga sa lalim ng tubig baha na nandito sa lugar na ito. Samantala, may ilang pamilya na rin ang voluntaryong lumikas lalo na ang malapit sa ilog. Pansamantala silang nanunuluyan sa ilang evacuation sites sa lugar. Pinayuhan din ang mga malapit sa Tulyahan River na voluntaryo na ring mag-evacuate lalo na kapag lumakas ang ulan. May 28 pumping stations na gumagana para makatulong na mabilis humupa ang baha sa iba't ibang lugar sa lungsod. Naka-alerto ang lungsod ng Valenzuela habang ilang pamilya na ang voluntaryong lumikas mula sa kanilang mga tahanan bilang pag-iingat sa pagbaha. We need eyes on the ground, no? Yes, we have the command center, but malaking tulong rin sa amin yung pag-send nyo sa amin ng mga videos kung saan may baka may na-miss out to kaming mga lugar kung saan may baha o tumaas ang tubig or mga bagong lugar na hindi namin alam. So feel free lang po to send to us. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng flood mitigating pumps sa Alido Bridge, Zapote River, Barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas City.
Layunin nitong maiwasan ang pagtaas ng tubig sa ilog at banta ng pagbaha sa mga residente. Pinaalalahanan ng mga residente na ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagbabaras nito sa mga lagusan ng tubig. Kasunod ito ng naranasang pagbaha sa Las Piñas City kagabi, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng habagat. Posible nang magdesisyon sa mga susunod na linggo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hiling na extradition kay Apollo Quiboloy sa Amerika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais pa ni Pangulong Marcos na pag-aralang mabuti ang issue bago magbigay ng desisyon. Opo, nakausap po natin kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging desisyon para dito. Ayon kay Yusek Castro, ang extradition ay isang opsyon sa ilalim ng Philippines-United States Extradition Treaty kung saan nakasaad ang temporary surrender ng isang akusado o individual na may kailangang isilbing sentensya sa bansang humihiling nito. Ang kasunduan ay nilagdaan ng Pilipinas at Estados Unidos noon pang 1994. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth President Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Papalitan ni Mercado si outgoing Secretary Jose Pujalte Jr. na nagbitiw dahil umano sa issue sa kanyang kalusugan. Ang naipaabot sa atin ay kusang nag-resign si Dr. Pujalte, si Secretary Pujalte, dahil na rin sa kanyang kalusugan. Si Pujalte ay naitalagang kalihim nito lamang nakaraang buwan, subalit naharap agad sa issue ng umano'y pagsusugal sa kasino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipaubaya na lamang nila sa Office of the Ombudsman ang anumang investigasyon sa outgoing Secretary. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagbukas ng 13 gates ang Three Gorges Dam sa China kung kaya nagkaroon na ng mga flash floods sa mabababang lugar bunsod ng pag-apaw ng Yangtze River. Kasabay ng pananalasa ng Typhoon Dolphin, nagdeklara ng pinakamataas na red rainstorm warning ang Shanghai District. Kinansela ang nasa 1,500 flights sa dalawang paliparan sa Shanghai habang pansamantalang sinuspendi ang mga outdoor activity at pasok sa trabaho at eskwelahan. Aabot na sa mahigit 1 milyong residente naman ang nailikas na dahil sa pagbaha. Magdamag na nagpalitan ng pag-atake ang Russia at Ukraine sa Odessa region, isang mahalagang teritoryo na karugtong ng Black Sea. Ang labanan ng dalawang bansa ay umabot na sa antas na pareho ng tinamaan ang maraming istrukturang pang-ekonomiya. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Цілком справедлива відповідь є. Nangako ng pagganti ang Ukraine sa patuloy na pag-atake ng Russia sa Port of Odessa. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, 8 individual ang nasugatan sa Odessa sa magdamag na pambobomba ng Russia. Kaya naman tuloy ang kanilang pag-atake sa mga planta ng langis ng Russia. Ito aniya ang resulta ng pagmamatigas pa rin ng Kremlin na makipagkasundo at itigil ang gyera. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома в Росії. Продовжується операція щодо російської нафтопереробки. Це дуже відчутно для них. Були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій. Єдина причина, чому це досі триває, це російське небажання війну цю закінчувати. Nakasentro ngayon sa Odessa ang palitan ng pag-atake ng dalawang bansa. Ayon sa ilang eksperto, malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Ukraine dahil sa Odessa dumadaong ang halos karamihan ng kargamento nito sa Black Sea.
Matindian nilang nawala sa Russia ng pag-atake ng Ukraine sa Russian logistic hub na Wildberries sa Moscow. Kaya ang ganti ng Russia ay pagsira din sa mga mahalagang infrastruktura ng Ukraine gaya ng Nova Poshta Distribution Center sa Kiev. Sa isang talumpati, sinabi ni Zelensky na malaki ang halagang kailangan sa pagpapatuloy ng gyera. Aminado ito na wala silang maraming salapi gaya ng Russia, kaya ang pag-asa nila ay ang tulong ng mga bansa sa Europa. Це великі гроші. Ну просто великі гроші. Це мільярд. Таких грошей, як Росія, яка використовує гроші на війну, у України немає і не буде. У нас є те, що потрібно нам, і з європейською допомогою, з допомогою інших країн. Walang pahayag ang Russian government sa nangyayari, pero ang epekto ng gyera sa kanilang ekonomiya ay ramdam na ng mga mamamayan. Sa ngayon, patuloy na nakararanas ng krisis sa langis sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinangangambahan ang posibleng banta sa seguridad ng mga bansa sa European Union sa pagpasok ng isang drone na naglalaman ng mga pampasabog sa airspace ng Bulgaria. Ang nasabing drone ay hindi umano na-detect ng Bulgarian Authority o ng mga otoridad sa Romania. Ito ang balita ni Raven Campos. Тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Itinanggi ng Ukraine ang drone attack sa Bulgaria malapit sa Trans-Balkan Gas Pipeline sa border ng Romania. Batay sa ulat ng Bulgarian Ministry of Defense, natukoy sa pagsusuri na ang drone ay kahalintulad ng Maya decoy drone ng Ukraine na karaniwang ginagamit ng Ukrainian Army. Agad na niyang pinatawag ng Bulgaria ang Ukraine envoy sa kanilang bansa upang tanungin at iparating ang kanilang pagkondena. Subalit ayon sa Kyiv, nakatitiyak silang hindi Ukraine ang nagpadala ng nasabing drone, kundi ang Russia. Bagaman walang nasawi sa insidente, kinumpirma ni Bulgarian Prime Minister Rumen Radev na may dalang malaking bulto ng pampasabog ang nasabing drone. Ikinababahala ng mga kasapi ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang pagpasok ng nasabing drone nang hindi na-detect ng Bulgaria o ng Romania. Това, което можем да кажем е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Mangangahulugan ito ng malaking banta sa mga bansa ng European Union. Kasunod ng pangyayari, pinaigting ng Bulgaria ang surveillance at magdaragdag ng sundalo sa mga border kasabay ng pagpapatupad ng anti-drone measures. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, пребазили сили и средства за борба с нисколетящи нескоростни въздушни цели. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na nakakuha ng ideya ang batang shooter sa isang eskwelahan sa Thailand sa kapapanood nito ng violent online content. Ayon sa pulisya, nahulihan na umano ang bata ng airgun ng isa niyang guro noon pang 1 taon. At itong taon ay nahilig naman sa panonood ng mga mararahas na content online. Doon aniya sa panonood ng online violence, natuto ang bata kung paano gumamit ng baril. Bukod sa baril, nakakita rin sa bag ng suspect ng isang patalim at computer, kung saan natuklasang madalas itong manood ng mga violenteng palabas. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marby Delphin. Magandang gabi. Nakatulong ang serye ng mga pag-ulan upang madagdagan ang tubig sa mga dam sa Luzon, partikular sa Angat Dam. Ayon sa Pag-asa, malaki na rin ang volume ng ulan na naibuhos ng habagat sa mga nagdaang araw. Ito ang balita ni Mia Alonzo, live. Mia, base sa datos ng Pag-asa, gaano karaming ulan na ba
ang ibinuhos ngayong unang bahagi ng Agosto nitong habagat. Magandang hapon sa iyo, June. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAG-ASA, as of August 1 hanggang 9, nasa 511.6 millimeters na itong naging datos ng pag-ulan at ito ay katumbas ng 90% sa normal na pag-ulan sa loob ng isang buwan. Patuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, pahina na ang intensity ng habagat kung ikukumpara noong mga nakaraang araw hanggang kaninang umaga. Gayunman, patuloy itong mararanasan hanggang sa mga susunod na buwan. Sa ngayon po, sa malaking bahagi pa din ng Luzon, makakaranas pa rin tayo ng maulan na panahon. Dala pa rin po ito ng habagat. So expect po natin, likely pa rin yung hanggang sa malalakas na pagulan for the area of Benguet, Zambales, and Bataan. While dito po sa Metro Manila, yung most of Northern Luzon and Central Luzon, maging sa may area din ng Rizal, Cavite, Batangas, and Laguna. Pati po sa area ng Occidental Mindoro, nandyan pa din po yung bugso or paminsang bugso ng mga malalakas na pagulan. Ayon kay PAG-ASA Weather Specialist Grace Castañeda, bunsod ng lakas at tagal na pag-ulan na dala ng habagat, umabot sa 511.6 millimeters ang naitalang rainfall sa PAG-ASA Science Garden sa Quezon City mula August 1 hanggang kahapon August 9. Katumbas na ito ng halos isang buwan na ulan. Sa ngayon, wala pa namang inaasahang bagyo o low pressure area na direktang makakaapekto sa landmass ng bansa. Sa halip, patuloy pa ring makakaapekto ang habagat sa mga susunod na araw bagamat inaasahang huhupa ang intensidad ng mga pag-ulan. Ayon sa PAG-ASA, posibleng manatili ang habagat hanggang Oktubre o Nobyembre. Sa ngayon, meron tayong minomonitor na disturbance. Yung nasa labas po ng Par Tropical Storm Peilu, malayo po siya around 2,000 kilometers, more than 2,000 kilometers po yung distance niya sa atin, and also nakita natin palayo naman po yung movement nito. So hindi siya papasok ng Par, wala rin siyang direct effect, pero isa din po siya sa nag-i-influence dun sa flow ng habagat natin. Samantala, malaki ang nadagdag sa imbak na tubig ng mga pangunahing dam sa Luzon. Base sa tala ng PAG-ASA kaninang alas 8 ng umaga, nadagdagan ng mahigit 8 metro ang tubig sa Angat Dam na ngayon ay nasa 170.47 meters na. 15 meters ang nadagdag sa San Roque Dam na sa ngayon ay nasa 254.77 meters na. Habang mahigit 3 metro din ang nadagdag sa Magat Dam na ngayon ay nasa 174.34 meters na ang level ng tubig. Gayunman, malaki pa rin ang kailangan para mapuno ang mga ito at bumalik sa normal na level ayon sa ahensya. Since kasama din po yung area ng Angat sa Bulacan na affected po ng habagat natin, is yung mga pagulan po na dala niya is likely magko-contribute din po dun sa pagtaas ng water level po natin sa Angat Dam. Actually, yung recorded po natin in the past 24 hours is tumaas naman po ng 8.66 meters yung ating Angat Dam due to rainfall po nitong nakaraang araw. John, sa ngayon, habagat pa rin ang inaasahang magpapaulan sa iba't ibang mga area dito sa bansa. Gayunman, patuloy ang paalala ng PAG-ASA sa publiko na mag-ingat lalo na sa mga banta ng flash flood, gayon din ng landslide, lalo na sa mga lugar na saturated na ang lupa sa kanila. Yan muna ang update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Mia Alonzo. Hindi pinasinungalingan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ukol sa umunoy naging demand noon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ang 2022 elections. Paniniwala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posibleng noon pa man ay may pinaplano ng hindi maganda laban kay Pangulong Marcos. Ito ang balita ni Nel Marie Buhok. Ang nakikita ng PCO dito, power struggle, kontrolin ng Pangulo, maybe the plan to remove the President. Like what happened before. That's the opinion of PCO. Not the President's. Posibleng may plano noon pa man na tanggalin sa pwesto o kontrolin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ito ang paniniwala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng naging revelasyon ng President's son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa isang panayam noong weekend. Sa nasabing interview, sinabi ni Congressman Marcos na nagkaroon ng pulong sa Malacanang kasama ang kanyang ama na ngayon ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang 2022 elections. Layunin sana ng pag-uusap na hingin ang endorso ng nooy si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa presidential son, sa halip na si Pangulong Duterte ang humarap sa kanila, 3 individual umano ang kanilang nakausap na may inilatag na kondisyon bago suportahan ang kanyang ama sa pagkapangulo. Kabilang na ang karapatan ng pagpili sa magiging Senate President, Executive Secretary at House Speaker. Ayon kay Yusek Castro, tinanong niya mismo si Pangulong Marcos ukol sa sinabi na ito ni Congressman Sandro. Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay, he has raised his kids well, and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Tumanggi na ring magkomentaryo pa ang palasyo sa tanong kung sino ang 3 personalidad na humarap sa mag-amang Marcos. Ayon kay Yusek Castro, maaaring nakita na noon pa man ni Congressman Sandro ang sitwasyon ng Uniteam na posibleng hindi magtagal dahil sa umano'y power struggles. At makikita rin naman kung inyong i-connect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interes ng bayan, kaya hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr. Wala pang sagot ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa isyong ito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pasado na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang itaas ang income tax exemption ceiling mula sa 250,000 pesos sa 350,000 pesos. Alinsunod ito sa panukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-5 State of the Nation Address o SONA noong Hulyo. Pangunahing layunin ng panukala na amyendahan ang National Internal Revenue Code. Sa pamamagitan nito, mas tataas na ang maiuwing sweldo ng mga manggagawa. Samantala, inaprubahan din ng komite ang panukalang i-exempt sa minimum corporate income tax ang mga micro at small enterprises. Na-approve na po natin yung pagtaas ng exemption sa income tax ng ating mga compensation earners. Ito po yung mga kumikita ng 1530 sumusweldo ng regular, ay in-increase na po ito by 40%. Dati po 250,000 na taxable income ang exempted lang. Ngayon po ay ginagawa na po natin itong 350,000. So ang laki po ng may datagdag. So higit sa 1.2 milyong mga salaried employees ang makikinabang dito. Ilan sa idinagdag na priority bills ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas sa child online safety at pangangalaga sa Sierra Madre Mountain Ranges. Inaprubahan itong maidagdag sa listahan ng priority bills sa ika-5 meeting ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay House Speaker Representative Bogie D. III, layo ng mga panukalang batas ang agad na makaresponde sa pangangailangan ng publiko at isulong ang long-term development goals ng pamahalaan. Target ang mga panukalang maipasa sa June 2027. Inilunsad ng Philippine Space Agency ang Open Drone PH. Isa itong modernong sistema ng bayanihan na naglalayong pag-isahin ang mga drone data para sa mas mabilis na pagtugon sa sakuna at mas tumpak
na pananaliksik. Ito ang balita ni Jun Suriao. Taong 2023 nang maranasan ng bansa ang sunod-sunod na sakuna. Nahirapan ng mga ahensya ng gobyerno na makapunta sa mga binahang lugar dahil sa mga kalsadang hindi madaanan. Ngunit sa gitna ng hirap, nakita ng Philippine Space Agency o PhilSA ang potensyal ng social media postings mula sa mga drone enthusiasts at vloggers. What we wanted to do is, why don't we create what we call a modern bayanihan na concept na everyone can just contribute their data, whether images man siya or videos. Sa loob ng maraming taon, ang mga drone ay nagsilbing tahimik na tagamasid sa ating nagbabagong kapaligiran. Mula sa pangangalap ng balita, pagmamapa ng mga sakuna, hanggang sa pagmamonitor ng mga pananim. Ngunit ang mahalagang datos na ito ay nananatiling nakatago sa kani-kanyang hard drive o data storage. Dito isinilang ang Open Drone PH, isang map-based repository para sa mga drone-derived datasets. Layunin nito na gawing shared national resource ang mga dating individual na datos para magamit sa disaster response, agrikultura at research. Ayon kay Director Mark Edwin Tupas, ang drone data ay mahalagang katuwang ng satellite imagery upang makabuo ng mas tumpak na mga mapa. And one of the limitations ng satellite data is that hindi naman po siya araw-araw na nakakadaan sa ating bansa. So meron tayong mga temporal gaps na tinatawag. So nakikita namin na ang drone data can complement and supplement yung mga datos na nakukuha natin that will help us bring forth better maps po para sa public. Hindi nag-iisa ang PhilSA sa misyong ito. Katuwang nila ang Geodetic Engineers of the Philippines o GEP. Ang pinaka-primary na nakikita ko para sa mga LGUs in times of disaster, kasi pwede silang manghingi sa amin ng tulong in case na may mga disaster sa isang area, kasi ang Geodetic Engineers is all throughout the Philippines naman. So kung mayroong available na Geodetic Engineer na may drone, pwede nila kaming pakiusapan o hindi naman siguro utusan para takbuhan yung area. Ngayong araw naman ay sumailalim sa pagsasanay ang nasa 30 contributors kabilang ang UNTV News and Rescue upang masimula na ang proyekto ng e-bayanihan. Jun Suriao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umiiral pa rin ang hanging habagat na siyang nakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon ayon sa Pag-asa. Makararanas pa rin ang paminsan-minsang pag-ulan sa Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal at Cavite, kasama ang 4 pang lugar. Samantala, kalat-kalat na pag-ulan din ang mararanasan sa Western Visayas, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, gayon din sa Cagayan Valley at Mimaropa, kasama na ang sa Central Luzon at Calabarzon. Simula bukas naman ng hapon ay naasahang bubuti na ang panahon sa ilang bahagi ng Luzon, subalit may mga pag-ulan pa rin sa kanlurang bahagi ng rehiyon. Dagdag ng Pag-asa, ang isa pang bagyo na may international name na PLU ay palayo na rin sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Pinangangabahan ang pag-apaw ng ilang malalaking ilog sa Pangasinan kung magtutuloy-tuloy pa ang pagbuhos ng ulan dulot ng habagat. Sa ngayon, nagpapatupad na ng preemptive evacuation sa ilang bayan sa lalawigan. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Joy Moran live. Joy, malakas pa ba ang ulan dyan sa inyong lugar sa Pangasinan? Yes, Monica, patuloy pa rin ang malakas at pabugso-bugsong pag-ulan dito sa lalawigan ng Pangasinan.
Naka-red alert status na ngayon ang lalawigan ng Pangasinan dahil sa pinangangambahang pag-apaw ng malalaking river system sa lalawigan na ngayon ay nasa critical level na. Maligpit po nating binabantayan yung Marusay at Sinukalan River. Yung Marusay po, nasa above critical level na po siya. Currently, nasa 10 na po, 10 feet yung kanyang critical level. Yung current level ngayon, ang critical level po niya nasa 7 or 8. Yung ating Sinukalan River po, nasa above critical level na rin po. Ito po yung sa Santa Barbara, binabantayan po din natin yan. Yung ating Kamiling, Tarlac River, although ito ay nasa outside ng ating province, binabantayan din po natin yan. Gawa po ng pag yan po ay tumaas pa, meron pong 10 or 14 barangays po na ma-isolate po dito sa bayan po ng mga Tarong. Ayon sa PDRRMO, bagamat inaasahang bubuti na ang panahon sa mga susunod na araw, maaaring maramdaman ng kabuang epekto ng pag-ulan sa lalawigan makalipas ang 2 hanggang 3 araw. Halo-halong factor na din po yan. Magmula pa po last week actually, nagkaroon na po tayo ng saturation doon sa lupa. Ibig sabihin, saturated nating kalupaan, napakalaki na ng volume na inabsorb niya na tubig. So isa yan sa magiging factor po natin. Ayon pa sa awtoridad, maaari din makaapekto sa pagtaas ng water level ang volume ng tubig na bababa mula sa mga upland provinces. Alam po natin lahat na ang probinsya ng Pangasinan ay catch basin. So yung iba po dyan, definitely magkakaroon ng apekto pagbaba yan dito sa ating probinsya. Magkakaroon ng bagyang pagtaas yung ating mga river system. Gawa ng yung iba po dyan na mga ulan doon sa upland natin ay hindi pa nakakababa. Patuloy din ang pagsasagawa ng PDRRMO ng preemptive evacuation sa ilang mga bayan na apektado na ng pagbaha, kagaya ng Kalasyaw. Sa ngayon, may 45 pamilya na nananatili sa evacuation center. Wala pa namang naitalang nasawi o nasugatan sa lalawigan. Ipinagbabawal din muna ang pagpalaot o pangingisda sa mga baybayin sa lalawigan. Yan muna ang rito mula po sa Pangasinan. Monica? Maraming salamat, Joy Moran mula sa Binmali, Pangasinan. Tumana Malanday Creek sa Marikina kahapon kung kaya ilang bahay ang pinasok ng tubig. Kahit gumamit na ng mobile pump ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang mapabilis ang pagpapalabas ng tubig papunta sa Marikina River, hindi pa rin panatag ang mga residente. Ito ang balita ni Ryan Lacanale. Ang pangamba po namin ngayon, ito po yung water. Pag umuulan po ulit, dahil ito pong water pumping station na hindi po gumagana. Natatakot ang mga residente na muling tumaas ang tubig sa Tumana Malanday Creek kapag muling lumakas ang ulan habang hindi pa umaandar ang pumping station sa kanilang lugar. Kahapon, umapaw ang creek at ilang mga bahay ang pinasok ng tubig. Agad namang lumikas ang ilang residente, lalo na ang may maliliit na bata, may kapansanan, senior citizens at buntis. Simula po nung nag-overflow po yung tubig, hanggang dito na po inabot na po ito. Pero doon po banda sa kalagitnaan, lagpas-lagpas tao na po dahil po bigla pong bumabalik yung tubig papunta doon. Pero hindi lang pagtaas ng tubig ang pangamba ng mga residente. May ilang napipilitang mag-iwan ng tao sa bahay para bantayan ang kanilang mga gamit habang lumilikas ang pamilya. Natatakot naman po, pero po iniisip po namin, meron pong naiiwan talaga dahil po hindi naman natin maiiwasan. May mga masasamang loob po na pinapasok po yung mga bahay namin. Ngayon, mas nag-aalala ang mga residente dahil hindi pa gumagana ang pumping station na dapat sana ay tumutulong sa mabilis na pagpapalabas ng tubig mula sa creek, lalo na't patuloy na nararanasan ng masamang panahon. Ayon kay Marikina Mayor Maan Chodoro, sinubukang buksan ang pumping station kahapon pero nagkaroon ng problema. Mukhang nasira siya upon opening at automatic nagsara yung gate kung saan dapat lumalabas yung tubig na nag-overflow mula dito sa creek papunta sa ilog. Dahil nakasara ang gate, hindi nakakalabas ang tubig mula sa creek papunta sa Marikina River. Kaya humingi na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa MMDA at DPWH para sa mga mobile pump. Kaya nagpadala siya ng isang mobile pump and then ang MMDA nagpadala din ng 2 mobile pump na siyang ginagamit ngayon.
Bukod sa naunang mobile pump na ipinadala kagabi, nagpadala ng mas malaki at mas high capacity pump ang MMDA para mapabilis ang pagpapalabas ng tubig. Pero para sa mga residente, hindi lang pagpapaubos ng tubig ang kailangan. Hiling nila, manatili muna ang mga portable pump habang hindi pa naaayos ang pumping station at nakasara pa ang gate. I-request natin kasi yun din ang pangamba ng ating mga kababayan na pag natanggal na daw yung tubig sa creek nila, paano kung umulan daw ulit? Nakasara pa rin yung gate. Ipapakiusap natin sa MMDA at DPWH na huwag tanggalin habang hindi pa naaayos itong pumping station, hindi pa nabubuksan yung gates ng creek nitong Tumana Pump. Ayon kay Mayor Teodoro, hindi pa na ita-turn over ng DPWH sa Marikina ang pumping station kaya hindi pa ito sakop ng maintenance ng LGU. Nakipag-usap na rin anila sila kay DPWH Secretary Vince Dizon na ma-turn over na sa lungsod ang mga pumping station para regular na ma-maintain at mapagana kapag kailangan ang mga ito. Patuloy naman ang paglilinis at pagpapalabas ng tubig sa creek gamit ang mga mobile pump. Kanina, 2 sawa ang nahuli ng mga residente, isang mahigit 2 metro ang haba at isang mahigit 3 metro. May isa pang sawa na nakita kahapon pero hindi pa nahuhuli. Ite-turn over naman sa Wildlife Center sa Quezon City ang mga sawa. Ayon sa MMDA, dito nila unang gagamitin ang malaking mobile pump na ito. Sa laki nito, kinailangan pa nilang gumamit ng crane para ma-assemble. 5 beses ang laki nito sa mga karaniwang discharge hose na kanilang ginagamit sa pagsipsip ng tubig baha. Samantala, nasa 2,000 pamilya o humigit kumulang 11,000 individual ang nag-preemptive evacuate kahapon sa mga evacuation center sa buong Marikina. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi man lahat ay binha ang kanilang lugar, pinili pa rin nilang lumikas para sa kanilang kaligtasan at ng kanilang mga pamilya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news para sa mga motorista. May big-time rollback sa mga produktong petrolyo simula bukas, August 11, batay sa abiso ng Department of Energy. 4 pesos and 70 centavos ang matatapyas sa kada litro ng gasolina. 4 pesos and 30 centavos naman ang mababawas sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 88 centavos ang mababawas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang big-time rollback ay nakabase sa paggalaw ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Libo-libo pa ring customer ng Manila Electric Company o Meralco ang nakararanas ng brownout dahil sa habagat. Ganun pa man, inanunsyo ng power distributor na magpapatupad sila ng bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Agosto. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. We are here to report na bumaba na ho sa around 38,000 customers ang affected ng service interruptions as we speak. Mula yan sa peak na almost 100K o 98,000 customers na inuulat po namin kahapon. Napinsala ang ilang pasilidad ng Manila Electric Company o Meralco dahil sa malakas na hangin at ulan dulot ng pinatinding habagat. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga, ito ang pangunahing dahilan ng pagkawala ng serbisyo ng kuryente sa kanilang mga customer. Karamihan sa mga apektadong customer ay nasa Cavite at Metro Manila, habang may mga apektado rin sa Bulacan, Rizal, Laguna at Batangas. Tiniyak naman ng power distributor na patuloy ang pagtutok ng kanilang mga line personnel upang agad na maibalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. Ngunit hindi anya muna ibabalik ang serbisyo sa mga lugar na binabaha hanggat hindi nasisiguro na ligtas ito para sa mga residente. Pero yung majority nitong 38,672, baka by tonight, medyo kalahati nito mabawasan na, and then by tomorrow, almost complete except for the flooded areas. Hinihikayat ng Meralco ang publiko na bigyang prioridad ang ligtas na paggamit ng kuryente at iwasan ang paglapit sa kanilang mga pasilidad na bumagsak o nasira.
gayon din ang kuryente at mga kagamitang dekuryente na maaring nalubog sa baha at ipasuri ito sa mga sertipikado at lisensyadong electricians. Kasabay nito, inanunsyo rin ng distribution utility na naipatupad na nila ang refund para sa mga customer alinsunod sa pinag-utos kamakailan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Meron ho tayong pagbaba sa singil ng kuryente ngayong buwan of 4.28 centavos per kilowatt hour for residential customers who are consuming 200 kilowatt hours. This is more or less a reduction of around 9 pesos in their electricity bill. The main driver was the ERC approved refund that was able to offset other increases in the other bill components. So the refund is equivalent to 58.61 centavos per kilowatt hour. Paliwanag naman ni Larry Fernandez, Utility Economics Head ng Meralco, mas malaki sana ang naging bawas sa presyo ng kuryente na mararamdaman ng mga customer. Ito ay kung hindi tumaas ang ancillary charge na singil ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Meralco. Nang napansin namin, ayon sa information from the bill of NGCP to Meralco, ang pinakamalaking pagtaas ay galing sa reserve market. So meron din, kung merong spot market for power na binibili ang Meralco, meron din reserve market na pinagbibilihan ng NGCP ng ancillary service charge. At tumaas yung ancillary service charge from the reserve market by more than 30%. So yun yung largest contributor. Dahil naman sa mga pag-ulan, inaasahan ng Meralco ang pagbaba ng konsumo ng kuryente. Bumaba na rin anila ng humigit kumulang 400 megawatts ang demand sa Luzon Grid noong Hulyo na nakatutulong sa mas stable na power supply sa rehiyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, inaasahang matutuloy na bukas ang pagbibigay ng testimonya ni Sailin May Del Campo. Si Del Campo na State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office ay inaasahang magsisiwalat sa iba pang findings sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Samantala, idudulog naman ng prosekusyon sa presiding officer ng Senate Impeachment Court ang usapin ng kawalang kasunduan sa depensa kaugnay ng libu-libong documentary evidence, partikular na ang acknowledgement receipts na gagamitin sa testimonya ni Del Campo. So, may mga nagtatanong, ang testimonya ba niya pareho lang ba nung sinabi na sinalaysay na ni Attorney Roderick Wamil? Hindi ho. Ang pinagkaiba nila, nung panahon na sometime in 2024 na umalis si Attorney Wamil sa ICFAO, ang humalili na ho sa kanya doon ay si Miss Sailin. No? So siya yung magtutuloy ng kwento. Naisumite na ng Department of Budget and Management o DBM kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 7.2 trillion peso sa 2027 National Expenditure Program o NEP sa Malacanang kanina. Formal ito ito-turnover na palasyo sa Kongreso bukas. Ayon sa Malacanang, gaya ng inaasahan, nakatutok ang 2027 NEP sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga Pilipino. Nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad alinsunod sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Layunin nitong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Hindi nagawa makapanatili ni Alex Ayala sa National Bank Open sa Toronto, Canada matapos siyang talunin ng Swiss tenniser na si Belinda Bencic sa score na 6-4, 6-0. Gayun pa man, ramdam ang suporta ng mga fans si Alex, lalo na ang mga Pilipino sa kabila ng pagkatalo nito. Nagpasalamat naman si Alex sa kanyang mga taga-suporta at nangakong pagbubutihin pa ang kanyang mga susunod na laban para sa mga Pilipino.
Nabasa ka ng ulan, tapos sasabihin sa'yo, maligo ka kaagad para di ka magkasakit. Pero, kailangan nga ba talagang maligo? Ang unang dapat mong malaman, hindi ang ulan ang direktang nagpapasakit sa'yo ng sipon. Ang common cold ay dulot ng virus hindi dahil nabasa ka. So kung nabasa ka ng ulan, kailangan mo bang maligo agad? Hindi naman kinakailangan para lang maiwasan ng sipon. Mas importante, magpatuyo ka agad. Magpalit ng tuyong damit. At kung malamig ang katawan mo, magpainit sa tuyong lugar. Dahil kapag basa ang damit at katawan, mas mabilis kang nawawala ng init. Pero may isang importanteng exemption. Kung ang nabasa sa'yo ay hindi simpleng ulan, kundi tubig baha o maruming tubig, ibang usapan yon. Maaring kontaminado ang flood water at maaari itong magdala ng mga mikrobyo na maaring magdulot ng sakit. Kaya iwasang maligo o maglaro sa baha at linisin agad ang mga bahagi ng katawan na nalantad o na-expose sa tubig baha. Kaya sa madaling salita, nabasa ka ng ulan, hindi mo kailangan maligo dahil lang sa takot na magkasipon ka. Ang priority, patuyuin ang katawan, magpalit ng tuyong damit at manatiling komportable at mainit. At kung gusto mo maligo pagkatapos, okay lang din. Ang mahalaga, huwag kang manatiling basa at ginawin ng matagal. Ikaw, kapag nabasa ka ba ng ulan, naliligo ka kaagad o nagpapalit ka muna ng tuyong damit tapos naliligo? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Joselito Manahan, Onaycliff Salandanan at Renato de Guzman. Maraming salamat din kay Venus Albios Elbar, Martilio, Carl Macol at Santiago Mendoza. Samantala, mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng unang Juan 1 at 8 na nagsasabi, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.